Matigas ang ulo, mapagmataas, mayabang at sakit sa ulo ang dalagang si Bianca. Lahat na yata ng negatibong ugali ay nasa dalaga na. At hindi na yun nakakapagtaka dahil may gintong kutsara ito sa bibig. At dahil sa pasaway nga ang dalaga, ay itinakda ng kaniyang ama na si Don Salvador na ipakasal si Bianca sa kaibigan nito na kasing tanda ng ama niya. At yun ang hindi matanggap ni Bianca. Kaya tumakas ang dalaga at sa malas niya ay na-hold up siya at balak panggawa ng masama ng mga sangganong lalaki. Buti na lamang at tinulungan siya ni Lucas, ang dati niyang driver at bodyguard. Hindi niya makasundo ang lalaki dahil naartihan ito sa kanya. Kumbaga aso at pusa sila ng lalaki. Pero wala siyang magawa kundi ang ibaba ang pride at magmakaawang tulungan nito. At ngayon, ang binata naman ang nasa posisyon para pahirapan siya. Nakaangat ang kilay ni Bianca habang tinitingnan ang marahang pag-iling ng kanyang ama na si Don Andrew Salvador. Nasa opisina siya ng matandang lalaki. Doon siya dumiretso pagkatapos ng photoshoot niya sa Laguna. Nasaan na si Diego? Tanong ng kanyang papa na hindi maitatago ang pangungunsumi sa tinig. I don't know. Iniwan ko na siya sa Laguna. Parang baliwala lang niyang sabi. Nahilot lang doon ang sentido nito. Iha naman, pangatlong driver mo na si Diego ngayong buwan. Talaga bang ganyang katigas ang ulo mo? So, what do you mean, Papa? Na kahit na muntik na niya akong mapatay, hindi niyo siya ipa-fire? Mabilis niyang sabi. Kaninang madaling araw ay muntik silang maaksidente na kasama niyang driver patungo sa Laguna. Isang jeep ang muntik na nilang makabunggo. Mabuti na lamang at mabilis ding nakabig ni Diego ang manibela at nakaiwas. Hindi siya nasaktan pero hindi rin mapapantayan ang nerbiyos na naramdaman niya. Buong umaga na mainit ang ulo niya dahil sa nangyari. Pero pinilit pa rin niyang tapusin ang kanyang trabaho. Iha, kung tutusin hindi naman si Diego ang may kasalanan. Ipinaliwanag na niya yun kanina. Ang sabi niya, yung driver ng jeep ang wala sa tamang linya, di ba? Paliwanag pa ng papa niya. Hindi kaagad nakaimik si Bianca. May punto rin ang kanyang ama. Kung tutusin nga, sa lahat ng mga naging driver niya, si Diego na ang pinakamaingat magmaneho. Aminado rin naman ang driver ng jeep na ito ang may kasalanan dahil bahagya pa raw inaantok habang nagmamaneho. Pero hindi lang naman ang nangyari kanina ang dahilan kung bakit gustong mawala ni Bianca si Diego. Tulad ng dahilan kung bakit pinaalis niya ang mga nauna kay Diego. Talagang ayaw niya lang na mayroong nakabuntot sa kanya sa lahat ng oras. At ayaw na ayaw niya ng taong kinokontrol siya. Basta Papa, I want him fired. Malakas na sabi ng dalaga. Bianca, saan mo naman ako paghahanapin ng bago mong driver? Tanong ng kanyang ama. Nahihiya na ako sa tito Jan mo. Na halos every other week na lang, nagpapahanap ako ng driver sa kanya. Inis na wika ng kanyang papa. Eh bakit kasi iniinsist pa niya na magkaroon ako ng driver? Pakli niya. Pa, I'm already 25. I can drive on my own. Giit pa ni Bianca. Kaya mo, Bianca? Sigurado ka ba? Balik tanong ng kaniyang ama na bahagya ng tumaas ang tinig. Nakalimutan mo na ba? Kung anong nangyari sa'yo 3 years ago dahil sa katigasan ng ulo mo? You almost got yourself killed. I was drunk that night. Katuwiran naman niya. Exactly. You were drunk. Pero pinilit mo pa rin magmaneho ng mag-iisa. Ngayon, paano mo ako mapipigilan na huwag mag-alala? Isa yon sa mga usapin na pinakaiiwasan ni Bianca na mabuksan dahil alam niyang hanggang ngayon ay kakaibang takot ang dala nun sa kaniyang ama. Siya ang nag-iisang anak ni Don Andrew Salvador, kaya ganun na lamang ang pag-iingat nito sa kanya. Alagang-alaga siya ng ama at lahat ng kaniyang gusto ay ibinibigay nito. Kahit minsan ay nag-aargumento sila, sa huli ay siya pa rin ang palaging nananalo at nakukuha ang lahat ng nais. Fine!
Ani Bianca na tumayo na mula sa silya na nasa harap ng malaking office table ng kanyang papa. Bahala na kayo kung saan kayo kukuha ng driver na ipapalit kay Diego na yon. Basta gusto ko, pagbalik ko from Hong Kong wala na siya. Inis pa ding wika ng dalaga. Nagsalubong ang mga kilay ng papa niya. Hong Kong? Ano naman ang gagawin mo doon? Nagtatakang tanong ng ama. I'm going with Alona. Dapat last week ko pa to nasabi sa inyo. Pero masyado naman kasi kayong busy. Anyway, 3 days lang naman ako doon. Ani yang lumapit na sa kanyang ama. Tila naglalambing. Kailan ang alis mo? Kunot noo pa ring tanong nito. Tonight. Nakangiting sagot niya at hinagkan sa pisngi ang ama. I love you pa. Mabilis na siyang lumabas ng opisina ng kaniyang ama bago pa ito makapagsalita. Baka kasi bigla pa siyang pigilang umalis. Alam kasi niyang hindi komporme ang ama na nagbabiyahe siya, na mga kaibigan lang ang kasama. Ang totoo, sinadya niyang ngayon lamang ipaalam sa kaniyang ama ang tungkol sa pag-alis. Sigurado kasi siya na gagawa ng paraan ng papa niya na mapasamahan siya sa pinsan nito, ang kaniyang tita Elaine. Ang tiyahin ang madalas na pinapasama sa kanya ng kaniyang ama kapag lumalabas siya ng bansa. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Alona. Makakasama ako sa show. Excited na sabi ni Bianca sa kaibigan. That's great! Tiyak na matutuwa si Mama Remy. Ani Alona na ang tinutukoy ay ang baklang designer na makakasama nila sa pagpunta sa Hong Kong. I'll see you at the airport later, guys. Pwede bang sunduin niyo na lang ako ni Dylan mamaya sa bahay? Wala na kasi akong driver. Na naman? Pumalatak pa si Alona. Yeah, I'll wait for you later. Sige na. I have to hang up. Uwi na ako to prepare my things. Bye. Ani Bianca at pinindot na ang end call button. Malapit na siya sa elevator nang mabunggo niya ang isang babaeng may bitbit na napakaraming folders. Hindi niya napansin ang babaeng kasalubong dahil abala siya sa pagte-text. Ouch! Ano ba? Hindi mo ba nakikita ang dinadaanan mo? Naiinis niyang sabi sa babaeng agad na napayukod upang pulutin ang mga folder na nabitawan. I'm sorry, Miss Salvador. Paghingi ng paumanhin ng babae na tiningala pa siya. Kung san-san ka kasi nakatingin kaya? Natigil ang pagtataray ni Bianca nang mapansin ang isang lalaki na nakakunot ang noo habang nakatitig sa kanya. Napaarko ang isa niyang kilay habang papalapit ito sa kanila ng babae. Walang imik na tinulungan ng lalaki ang babae sa pagpulot sa mga papel na nagkalat. Okay ka lang ba, miss? Tanong ng lalaki nang makatayo na ang dalawa. At iniabot nito sa babae ang mga napulot na papel. Oo, sagot ng babae. Thank you. You're welcome. Sabi ng lalaki pero ang mga matay nakatuon na kay Bianca. Napatikwas naman ang isang kilay ni Bianca. Ano ang karapatan ng lalaking ito na titigan siya ng ganon? Wala pang kahit isang empleyado ng kaniyang ama ang tumingin sa kanya ng ganon. Pero parang ngayon pa lang niya nakita noon ang lalaking ito. Malamang, bago lang itong empleyado. Wika niya sa sarili. I'm really sorry ho, ma'am. Anang babae kay Bianca na bahagya pang yumuko. Why do you have to apologize to her? Dapat nga siya ang mag-sorry sa'yo. Siya naman ang nakabangga sa'yo. Ay, kaya hindi sila narespeto sa kapwa nila at ang taas ng tingin nila sa sarili. Anang lalaki sa babae. I beg your pardon? Hindi nakatiis na mataray na sabi ni Bianca. Todo na talaga ang pagkakataas ng kanyang kilay. Hindi nga yata ako kilala ng isang to. Ang lakas ng loob ha. Ngit-ngit na sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Lahat ng tauhan ng papa niya ay kilala siya at ilag sa kanya. Pero ang lalaking ito, parang walang ka-idea na si Bianca Salvador ang kaharap niya. Ikaw ang nakabangga sa kanya. Busy ka kasi sa pagte-text kaya hindi mo nakita yung kasalubong mo. Anang lalaki sa kanya. Lalong nagrebelde ang kalooban ni Bianca sa sinabi ng lalaki. Ano ba ang karapatan ng visit na to para pagsalitaan ako ng ganito? Nagtitimpi ng inis na hinagod niya ng tingin ng lalaki. Kating-kati na ang kanyang dila na patulan at tarayan nito.
Pero agad niyang inawat ang sarili. May mga kailangan pa siyang gawin at ayaw niyang maaksaya ang kanyang oras dahil lang sa lalaking ito. Pinukol niya ng masamang tingin ng lalaki. Pakialamero! Aniya bago tinalikuran ang mga ito at sumakay sa elevator. Pasalamat kang lalaki ka at nagmamadali ako ngayon. Pero ipanalangin mong huwag na tayong uli magkita pagbalik ko. Dahil talagang pagsisisihan mong ginawa mong to sa akin. Naiinis na nais sa loob niya. Good morning pa. Masiglang bati ni Bianca sa ama nang bumaba siya sa lanay upang saluhan ito sa almusal. Hinagkan niya sa pisngi ang matandang lalaki at saka naupo sa tabi nito. Kakarating lamang niya kagabi buhat sa biyahe nila sa Hong Kong. Kumusta ang show niyo sa Hong Kong? Tanong ng papa niya. It went fine. Marami kaming mga international models and designer na nakasama sa fashion fair. It was exhausting, but I really enjoy it. Nakangiting pagkikwento ni Bianca habang naglalagay ng pagkain sa kanyang plato. May isang ang designer from New York who talked to me and Alona. May show daw siya sa New York next month and she want us to join the show para imodelo creations niya. I told her that I will think about it. Masayang wika ng dalaga. Tiningnan siya ng kaniyang ama pagkatapos ay bumuntong hininga. Kung sana negosyo na lang natin ang pinagtutuunan mo ng pansin kaysa sa mga bagay na yan. Nag-iwas siya ng tingin sa kaniyang ama. Wala nga ho akong hilig sa pagpapatakbo ng business. Pinagbigyan ko na kayo noon na kunin ang gusto niyong course. Diba yung para sa akin? And you promised me na kapag natapos ko yun, you will let me to do anything I want. Ang sabi niyo, hahayaan niyo na ako to make my own decisions. Mahinang umiling ang kaniyang ama. Noong nasa kolehiyo si Bianca, kumuha siya ng business administration para lang mapagbigyan ang gusto ng kaniyang ama. Hindi yun ang kanyang gusto. Pero pinilit niyang tapusin dahil sa kasunduan nilang mag-ama na kapag nakatapos na siya, ay bahala na siya sa gusto niyang gawin. I don't understand why you keep on defying me when it comes to this matter. One day, sa'yo mapupunta ang lahat ng yun. Kaya dapat lang na matutuhan mo yung patakbuhin. Sabi ng kaniyang papa. Ano bang klase ng buhay ang gusto mo? Hindi mo dapat sinasayang ang panahon mo sa pagmamodelo. Paliwanag pa ng kaniyang papa. Hindi siya umimik. Bianca, I need you to help me run the company. Para pang nakikiusap na sabi ng kaniyang ama. Lalo na ngayon. Pa, ayoko. Like what I told you before, hilingin na niyo ang kahit na ano. Huwag niyo lang akong piliting magtrabaho sa kumpanya. Just give it a try. Katulad ng ginawa ng kaibigan mong si Akira. Mabilis na sabi ng kaniyang ama. Look at her. Dati ayaw din niyang tumulong sa business ng pamilya niya. Pero ngayon, ayun, nag-e-enjoy na rin siya sa pagtatrabaho sa kumpanya nila. I'm different from her. Ani Bianca na pinaikot pa ang mga mata. At para lang humalaman niyo, she decided to keep working in their company para lagi niyang makasama ang boyfriend niya, who happens to be their new business partner. Muling napailing ang kaniyang ama na tila nauubusan na rin ng sasabihin upang makumbinsi siyang gawin ang gusto nito. Pa, kung ayaw niyo na magtalo tayo, please stop persuading me to work in your company because that will never happen. Aniya na ibinabana ang mga kubyertos. Tuluyan lang nawala ng gana kumain. Anita! Malakas niyang tawag sa isa sa mga kasambahay nila. Ilang sandali pa ay humahangos na lumapit sa kanila ang babaeng tinawag niya. Ma'am, ipahanda mo ang kotse ko. Utos ni Bianca sa babae at tumayo na. Nakakuha na pala ako ng bago mong driver. Anang kanyang papa bago pa siya makahakbang. Napatingin siya sa kanyang ama. Talagang inihanap pa rin siya nito ng bagong driver. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang sarili na magsalita pa. Ayaw na niyang makipagtalo sa ama. Alam naman niyang wala ring patutunguhan yon. Magkakasagutan lamang silang mag-ama at hahaba pang usapan. Hindi na siya nagsalita at tinalikuran na ito. Suot ang isang pagkaikli-ikling maong na shorts at orange blouse ay humarap si Bianca sa malaking sala na nasa kanyang silid. Nakapusod ang kanyang mahabang alon-alon na buhok pero may ilang hibla na nakababa sa kanyang pisngi. Naglagay siya ng manipis na make-up.
Saka isinuot ang isang itim na dangling earrings. Napangiti ang dalaga habang pinagmamasdan ng sarili. Isinuot niya ang wedge sandals bago tuluyang lumabas ng silid. Bit-bit ang kanyang handbag. "Ma'am, hinihintay na po kayo ng driver sa labas." Agad na sabi ni Anita nang makita siyang pababa ng hagdan. "Si Papa?" tanong niya dito. "Kaalis pa lang ho papunta sa opisina." Agad na tugon ng babae. Hindi na umimik si Bianca at nilampasan na si Anita. Paglabas niya ng front door, ay nasa labas na nga ang kanyang pulang BMW at isang nakatalikod na lalaki ang abala sa pagpupunas sa windshield niyon. Tumikim si Bianca upang ipaalam ang kanyang presensya. Nang humarap ang lalaki ay para siyang namatanda. Bakit nga ba hindi? Napakagwapo nito. Makinis ang moreno at bahagyang pangahang muka. Maganda at napakatiim tumingin ng mga mata ng lalaki. Matangos ang ilong at perpekto ang hugis ng mga labi. Matangkad ang lalaki. Sa palagay niya ay 6-footer at halata sa suot na white polo shirt ang maganda at matikas na katawan. Sino ka?" Naitanong ni Bianca bago pa niya napigilan ang sarili. "Ano, nag-amnesia ka? Malamang yan ang bago mong driver. Nagtanong ka pa." Anang isang bahagi ng isip niya. "Lucas De Silva ho. Ang bago yung driver, ma'am." Anito. And his voice, napaka-otoridad. Ani Bianca lihim niyang naitanong sa sarili kung paano naging sexy pakinggan ang malagom na boses na yon. Pero bigla ring napataas ang isa niyang kilay at napatitig sa lalaki. Parang narinig na niya ang tinig na yun dati at ang mga mata nito, pamilyar ang mga yun sa kanya. "Nagkita na ba tayo dati?" Nakakunot noong tanong niya dito. Tumango ang lalaki. "Sa Don Big Salvador Building ho. Sa may elevator nung may nakabangga kayong empleyadang babae." Seryoso na wika ng lalaki. Sandaling nawala ng kibo si Bianca. Pagkatapos ay otomatikong umasim ang muka nang maalala ang tagpong tinutukoy ng lalaki. Muling tumaas ang isa niyang kilay. So ikaw yung pakialamerong lalaking yun?" Hindi umimik si Lucas pero nanatili ang mga mata sa kanya na para bang may hinihintay na sasabihin niya. "What are you waiting for? Open the car door for me. Importante ang oras ko kaya hindi ka pwedeng babagal-bagal kumilos if you want to keep your job." Mataray niyang sabi. Hindi nagsalita ang lalaki pero binuksan na ang pinto ng kotse. Nang makasakay si Bianca sa backseat ay maingat din yung sinara ng lalaki bago umikot patungo sa driver's seat. Sinabi niya sa lalaki kung saan sila pupunta. Mahina lang itong tumango at nagmaneho na. Tahimik niyang tinitingnan ang lalaki habang nagmamaneho ito. Naglalaro ang malditang ngiti sa kanyang mga labi. Kapag umaayon nga naman sa plano niyang tadhana. Ngayon ay makakaganti na siya sa buwisit na lalaking ito sa ginawa sa kanya noong una silang magkita. "Lagot ka sa akin ngayon." May nakakalokong ngiti sa labi na wika ng dalaga. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Ano kaya ang pinaplano ni Bianca para pahirapan at makaganti kay Lucas? Ang binata ba ang magpapabago sa ugali ng dalaga? Samahan niyo po sana akong alamin sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.